Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayong lahat dito sa Katipunan Channel, dito sa ating palatuntunang Sulong Pilipinas. Ngayon po ang ika-3 ng Oktubre 2020. At ang ating paksa sa araw na ito ay Kongreso ng Mamamayan. Bakit po natin dapat na bigyang diin ang salitang mamamayan? Sapagkat sa mga pangyayari sa kasalukuyan, lalong-lalo na po dito sa Kamara de Representante o House of Representatives, ay meron pong nagaganap na matinding agawan sa kapangyarihan ng mga malalaking bloking pampolitika na kung saan ay pinamumunuan ngayon ni House Speaker Alan Cayetano. At doon naman po sa isang panig ay ang kampo ni Lord Alan Velasco ng ruling majority party na PDP Laban. At sa araw na ito, October 3, 2020, Mindanao, Visayas, Luzon at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin na mga manggagawa sa ibayong dagat ay mapalad tayo na makakadaupang palad natin ang isang kolumnista, ang isang batikang manunulat, isa pong profesor, at ito po ay malapit sa ating puso sapagkat nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo, ay siya po ay minsan nating nakasama, hindi lamang po sa larangan ng pag-aaral, kundi lalong-lalo na sa larangan ng pakikibaka. I-welcome po natin si Professor Nelson Badilla. Isang mapagpalayang araw sa iyo, Professor Nelson, at welcome dito sa Sulong Pilipinas. Professor, naka-mute ka. I-unmute mo yung i-unmute mo yung iyong ano. Oo, mahirap yung may biglang sumisingit. Oo. Magandang gabi sa iyo, no? Ka-RJ, no? At sa iyong mga kasamahan sa inyong programa. Atras ka ng konti, Professor. Atras ka ng konti. Ayan. At yung mga tagapakinig at tagapanood ng inyong palatuntunan, ano? Maganda, napakagandang pinili mo ang paksang yan, yung Kongreso ng Mamamayan. Dahil yan ay sa panahon, ilang araw na o ilang linggo nang putok ang isyong yan ng ang Kamara de Representantes o mambabang kapulungan ng ating Kongreso na magkasabay yung pinatalakay ang napakahalagang mungkahing budget ng administrasyong Duterte na 4.5 trillion para sa 2021 na ikinabit ang away sa politika o away sa Kamara. Kaya napakahalaga. Professor, bago ka magtanong, RJ, tingin ko lang na napakaganda ng iyong paksa na linagyan mo at idiniin mo kanina yung salitang mamamayan. Tama yan. Ang Kongreso ay Kongreso ng mamamayan dahil ang mga bumoto at nagluklok sa mga kinatawan ng mamamayan sa napakaraming distrito at maging yung mga iba't ibang organisasyon o samahan ng marginalized sectors na sinasabi, ay mamamayan ang nagbublok. Kaya inaasahan natin ang mga tatalakayin ng mga resolusyon, panukalang batas at ipapasa nila ay magtiyak na maglilingkod sa mamamayan. Lalong-lalo na rin itong mga budget na taon-taong pinag-uusapan. Kabilang ang 4.5 trillion budget para sa 2021 dahil pakatandaan natin na ang budget na pinag-uusapan ngayon at pinagkakaguluhan ng dalawang panig o dalawang kampo dyan sa Kamara ay budget para sa halalan dahil ang 2021 ay malinaw na paghahanda para sa halalang 2022. Malinaw yan. Kaya kailangan talagang, kaya napapanahon talaga ang pasalo ka, RJ. Ang nakakadismaya lamang ay pinapakita yung malalim
na definisyon ng tradisyonal na politika na umiiral hindi lamang sa mababang kapulungan, ganun din sa mataas na kapulungan, which is the Senate and the House of Representatives. Kaya nga natin gustong diinan kapag sinabi nating Kongreso, ito ay kapulungan at dapat sila ay kumakatawan sa mga taong bayan o mamamayan. Hindi sila nariyan para ang kapangyarihang ipinagkatiwala ni Professor Nelson Badilla, ni Ka-RJ, at ng mga iba pang mga kapwa Pilipino at mga kapwa kababayan natin, dyan sa mga mambabatas na yan, ang pangunahing tungkulin nila ay gumawa ng batas at hindi para mag-agawan dito sa budget na iyong binabanggit. Pero totoo yan no? Pero alam mo, RJ, hindi nakapagtataka o nakakagulat kung ang nagaganap yan. Lagi namang ganyan, pinagtatalunan ng budget. Anong nagtatalo sa budget? Yung mga magkakaibang kampo dyan, magkakaibang grupo o pangkat dyan sa Kamara. Dahil malaking pera ito na lumalabas ganito na ang katangian natin ng ating Kamara, ng ating legislatura. Di ba? Pero may Prof, panahon putok na putok, may panahon hindi putok na putok. Depende kung sino ang nakaupo o nakapwesto bilang Speaker of the House. Kung friendly sa lahat, mapagbibigyan ng lahat, naturalmente walang away sa pera. Kung lahat ay maayos ang hatian, naturalmente walang mag-aagawan, walang aangad na kesyo si Speaker Cayetano ay napakalaki ng nakalaang budget para sa District 1 ng Cavite City at Pateros. Kesyo si Deputy Speaker Luis Raymond Villapuerte Jr. ay napakalaki rin. Diba? Samantalang yung ba'y napakaliit. Tapos ang makikita mo, ang natiyan ay depende kung kaalyado ka si Cayetano o hindi. Kamukha niyan, si Congressman Teves, hindi kaalyado ni Cayetano. Diba? Kaalyado siya ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Ano ang budget niya? 2 bilyon. Siyempre, aangal talaga yung tao. Kahit naman sino aangal. Kung ako trapo, aangal ako sa 2 bilyon. Tapos ang speaker ko, si Speaker Cayetano, 8 bilyon daw. Si Deputy Speaker Villapuerte, 11.8 billion. And siguro ganun. Mukhang ganito na mukhang ganito ang katangian. Laging nakadikit sa pera, laging nakadikit sa kapangyarihan. Okay lang sana kung nagtatalo para sa interes talaga ng mamamayan. Kung babalikan sa isayan, nung magkaroon ng tinatawag na Peking Revolution EDSA, ibinalik sa mga mambabatas o sinimulan nung mga panahon na yan, nung nilikha ni Cory Aquino, itong bagong kongreso, ay doon nagsimula yung tinatawag na pork barrel. Nagsimula yung isang countryside development fund. Ngayon, doon sa countryside development fund na yan, naalala ko, mga estudyante tayo. Isa tayo sa mga unang-unang tumututol dyan sa mga countryside development fund na yan. Kasi ginagamit ito ng Palasyo ng Malacanang pangkuha ng suporta ng mga mambabatas para ang mababang kapulungan at mataas na kapulungan ay talagang tunay na maging puppet ng administrasyon na nakaupo nung mga panahon na yon. At dahan-dahan yan ay lumaki. Nung panahon ni Joe de Venecia hanggang sa nalusaw na talaga ang tunay na trabaho ng isang mambabatas. Kaya nga natin sinasabi, Professor Nelson, sinasabi natin, kaya ka pumapasok dyan sa Kamara de Representante at Senado para gumawa ng mga batas na tutugon sa pangailangan ng panahon at ng taong bayan. Hindi para dito sa parang kapirasong candy na pinag-aagawan nitong mga mambabatas. Kaya talaga sila tumatakbo, hindi para
lumikha ng makabuluhang mga pro-people na batas. Kung hindi, ang nangyayari pa, parang lumalabas na Kamara de Oligarko o Senado de Oligarko. Itong mga political party na ito ay sinusuportahan o pinangungunahan mismo ng mga kilalang mga pangalang oligarko na may mga negosyo sa public utilities. Kaya, Professor, kapag naupo itong mga kinatawan na ito na tinatawag nating representatives, congressman o senador, sila ay talina dito sa mga malalaking interes ng mga oligarko at nangyayari nga ay nagiging barkadahan. Kung hindi ka malakas sa speaker, kung hindi ka malakas sa Senate President, ay hindi ka maambunan tulad nitong 4.5 trillion budget na ito na ginagawang ano talaga kuhaan ng malaking mga komisyon at porsyento. Wala pa yung project, wala pa yung tulay, nandyan na yung mga tinatawag na mga kontratista na sumuporta sa mga traditional na politiko na ito, nagbigay na ng advance payment nung eleksyon, at natural, siyempre pag gumagawa ng batas, nakatingin na yung mga mambabatas dyan, o boss, DPWH, katulad nung isinulat mo tungkol sa Department of Public Works and Highway. Sinusubaybayan ko yung column Talaga nga naman, bukod tangi ang iyong column, comparatively speaking sa ibang mga column, iba ang birada mo, Professor Nelson. Iba yung birada mo, malapit sa puso ng mamamayan. Pwede mo ba paki-expound ng kaunti? Ano ba yung laman ng sinasabing Department of Public Works and Highway na nakasaad dito sa 4.5 trillion na budget na pinag-aagawa nitong mga kongresista na ito? RJ, alam mo yan, dahil pareho naman tayong nag-aral ng AD Political Science sa Lyceum. Yang nakasaad sa Saligang Batas, 1987 Constitution natin, ang pangunahin dyan ay laging numero 1. Itinakda na yan ng ating Saligang Batas na dapat number 1 sa budget, sa makatuwid pinakamalaki ay ang education. Yes. Ang grupo ng edukasyon. So, ibig sabihin yung Department of Education, Commission on Higher Education, yes, at isama natin itong TESDA. Yan tatlong yan, So, palagi yan, hindi mo pwedeng gawing hindi number 1, hindi mo pwedeng gawing number 2 yan dahil labag yan, isang tahasang paglabag yan sa ating Saligang Batas. Yung pangalawa ay, siyempre, isantabi natin yung bayad sa utang. Yes. Bayad sa utang, nandyan na yan. Hindi yan ginagalaw. Bawal galawin yan. Simula na itatagan sa Aligang Batas ng panahon ni Cory Aquino. Kaya nakaprogram na yan. Kung bubulatatin mo ang budget, laging nandyan ang bayad sa utang panlabas at panloob. Alam mo yan, di ba? Kahit yung mga kuleyo pa natin, tayo ay narinig na natin ang paksang yan. Itong budget ng DPWH sa taon para sa 2021, pangalawa, 700 billion mahigit ang sa education. Tapos ito, pumangalawa ang budget ng DPWH na 600 billion mahigit. Dinaig nito ang mga, walang problema doon kung pumangalawa yan, di ba? Walang problema Kaya lang ang nakapagtataka ay sobrang laki ng budget na ito kung ikukumpara sa budget ng DSWD. Napakababa ng DSWD, halos nasa duluhan. Lagi kong binabanggit yan sa aking column. Napakababa ng budget sa Department of Health, di ba? Kahit yan mga yan medyo hindi kahit nakikita natin o alam nating hindi maganda ang pamamalakad, dapat bigyan pa rin ng kaukulang budget yung nararapat na budget. Kung may problema ang DPWA, ang Department of Health, tanggalin mo, bawasan mo yung bilyon-bilyon budget na binibili ng mga gamot dahil nai-stock lang naman yan nasasayang. Bawasan mo, ilipat mo sa kung saan dapat. Saan dapat ibigay yan? Pondohan ang budget pera para sa mga senior citizen na wala na para sa pagpapagamot nila. Magkano lang ba pension ng senior citizen? 500? Walang 500 sa DSW?
DSWD. Sa GSIS, kung retirado kang empleyado, magkano lang? I should know dahil marami akong kilalang ganyan. Kahit ang magulang ko, magkano lang nakukuha ng mother ko. Yung DSWD, sino pa ang sinusuportahan niya? Saan ba yung bulto ng pera niya napupunta? Sa mahihirap. Kita mo, ang liit ng budget. Ngayon, pinautang pa ng, may sinulat akong report na pinautang pa yan ngayon ng World Bank. $600 million para sa Fortis. Piruin mo. Tapos itong napakalaki ng budget ng DPWS na mahigit 600 billion, mahigit 500 billion po dito ay inulit, pinondahuan uli yung dating mga umiiral na proyekto. Ibig sabihin yung may pondo para sa 2020 para implement yung mga proyekto para sa build program ng administrasyon Duterte, naulit ngayon. Nandun kasama sa mahigit 500 billion. At kasama sa mahigit 500 billion, lump sum. So dalawa. Okay. Inulit, lump sum. Pag sinabi mong lump sum, walang detalye. Ang lump sum, nakakatakot na konsepto. Bakit? Walang detalye. Kahit magkano, pwede mong ilabas. Walang kwek-kwek. Kunyari ka, RJ, may kalsada na gagawin. Wala yon sa lump sum, yung kalsada. Pero pwedeng ilagay yan ng DPWH dahil request ni congressman na ganito, pwedeng lagyan nila ng presyo. Yun yung pinesyon ng isang senador. Bakit ganon? Ang problema dito, talagang parang yung tubig na tuloy-tuloy lang nagdadakot ka. Garapalan. At ibubuhos. Ganon. Walang kahit 600 billion mahigit yan na para sa DPWH. Walang problema. Para sa akin, walang problema ka, RJ, kung yan ay detalyado. Kung yan ay malinaw na nakasaad ngayon saan ilalagay. Okay? Mahalaga yun eh. Kesa lamsam, kesa naulit. Di ba? Halimbawa, anong ibig sabihin ng naulit? Proyektong napakahabang kalsada para sa dadaanan mula sa Metro Manila patungo kung saan sulok ng Metro ng Luzon. Tama. Okay. Pinondohan na yan. Tapos pupundohan mo uli. Bakit? Hahabaan mo pa ba? Kakapalan mo pa ba? Ano? Saan mo ilalagyan? Lalagyan mo ba ng bako yung pagilir? Baka meron second floor, third floor. Parang tapos after how many years, nagbabakbakan na yung... Alam mo, ang kinakatakot ko. Diba nakuha mo? Tapos yung damsang, malimbawa, si Senator, nababanggit ko sa column ko, si Senator Mary Grace po, may inangal siyang particular 150 billion flood control project ng DPWH. 150 billion. Mas malaki sa pondo ng DOH para sa buong taong 2021. Imagine that. Ano ba yung baha? Hindi naman tayo matapos-tapos ng baha. Wala namang problema kung meron kang yung flood control. Pero ano ba exactly yung baha at tatanggalin mo yung baha? Ang baha, Professor, ang baha, bumabaha ng pera. Ayun. Yan ang masama. Pera yun ng taong bayan. Alam mo, ako babahala ako dun sa pondo ng DPWH. Tama yung binanggit mo kasi mag-e-eleksyon eh. Tama yun, mag-e-eleksyon. At alam naman nating lahat na ang pamilya Villar ay malaki ang pondo na idinonate kay Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon ng halalan. Diba? At alam kaya meron siyang pwesto na na-appoint ang kanyang anak bilang sekretary kalihim ng DPWH. Diba? At alam natin na ang pamilya Villar ay may mga negosyo pagdating sa usapin ng mga subdivisions. Natural, yung mga kalsadang lilikhain dyan, pwedeng maging paborable doon sa mga subdivision nililikha ng pamilya Villar at yung para sa kanilang, meron pa nga silang prime water na hanap buhay, na negosyo, na kung saan yung prime water, halos buwan sana, mararamdaman mo na yung presensya ng prime water ni Manny Villar.
Huwag pa nating ilayo. Ang kanyang nanay na si Cynthia Villar ay isa sa mga nagpahirap sa mga magsasaka natin na author ng Rice Tarification Law. Ano? So, kaya itong nangyayari rito sa mababang kapulungan at Senado ay pinapakita lamang ang talamak na garapalang pagbabaliwala doon sa tunay na definisyon ng Kongreso ng mamamayan. Nariyan sila para magsilbi sa taong bayan. Tulungan ang may mga karamdamang diabetes, tulungan ang mga senior citizen, ang mga kabataang walang internet, etc. etc. Pero alam naman natin, tulad ni Ramon Ang, sino bang napapabalita na manok ni Ramon Ang dyan? Di siyempre malapit sa Panginoon. Etong si Lord Alan Velasco. Hindi naman natin siya sa binabaliwala. Pero yung kampo naman ni Cayetano, sino bang kanilang mga nire-represent ng mga oligarko? Kapag dinivide natin yan, malinaw na malinaw, yung kampo ng mga tinatawag na mga Kastilang oligarko at yung kampo naman ng mga incheck na oligarko, mukhang ito yung mga pwersa na nagbabanggaan, na ginagamit na manok lamang, itong mga tuta, mga aso, na mga kakahol para sa interes ng mga bilyong-bilyong proyekto nitong mga oligarko na ito. Kaya, Professor Nelson, meron kaming itinutulak ngayon dito sa Katipunan ng Demokratikong Pilipino at ang United Filipino Consumers and Commuters, kasama dyan yung Water for All Refund Movement. Ito itinutulak namin, imbis na yung House Bill number 78 na inaprobahan nila Velasco, inaprobahan nila Cayetano, na inakyat na yung House Bill 78 sa Senado para ang mga dayuhang kumpanyang oligarko ay maaaring magmay-ari ng public utilities sa ating bansa, dapat yan, hindi yan matuloy. Ang dapat na gawin ng Kongreso ng Republika ng Pilipinas at kahit ni Pangulong Duterte, itulak niya yung Artikulo 12 na nakasaad sa ating saligang batas. Ito yung pambansang ekonomiya at patrimonya na sa aming pananaw, ito ang magiging daan sa tunay na economic recovery. Yung takeover ng public utilities. Kasi yan po, Professor, ayan ay nakasaad sa ating saligang batas, Seksyon 17 at Seksyon 18. Yan naman si Speaker Cayetano ay isang abogado. Ito rin naman si Lord Alan Velasco ay isa ring abogado. At palagay ko naman si Tito Soto alam din na saligang batas, lalong-lalo na ang ating Pangulo. Sa panahon ng pambansang kagipitan, pwedeng i-take over ng gobyerno ang public utilities na yan dahil wala na nga tayong pambayad sa Meralco Ikaw ba, Professor, kamusta ba ang bill mo sa Meralco? Ang bill mo sa Maynila at Manila Water, yung telcos. So, pwedeng gawin ang ating gobyerno. Yung RJ, okay yan Ayan nga ang gusto ko, yung sa mga ganitong panahon, kung talagang Kongreso ng mamamayan, ang pinatutuunan ng panin, kahit ikabit natin ang mga issue sa budget, walang problema, basta ito ay maglilingkod sa mamamayan. Tama. Ang ibig kong sabihin, halimbawa, ito, meron silang ipinasang panukalang batas sa Kamara na hindi ko lang alam ang eksaktong kalagayan ngayon kung ito ay pinasa na ng buong Kamara o isang komite lamang na nakarating na nga o nakarating na sa Senado. Ito ay tungkol sa pagkakaroon na pagpayag ng makapasok yung mga puhunan mula sa dayuhang mga kapitalista, dayuhang negosyante o namumuhunan. Ibig sabihin, sinasabi natin ang terminong public utility ay mapapasok na nila dahil binago nila, sinadya, deliberately done, for changing the very definition of public utility. Tama. So meaning to say, a company that is engaged in mass communication or media in particular, in public transportation, di ba? Yes. Pwede nang pumasok ang dayuhan sa batas na pinagpakunukalang batas na ginagawa nila dahil nagawa nila ng paraan na
gawin ang definition ng public utility. At yung definition nito, ang notorious dito ay malagwa ito sa tunay na definisyon, nilalaman at layunin ng saligang batas. Ang sasabi kasi napakalinaw ng saligang batas natin eh. Kailangan ang public utility public utility firms ay kailangan 100% pag-aari ng mga negosyanteng Pilipino. Okay? Sa makatuwid, walang makakapasok diyan mga dayuhan. Dahil ibig sabihin, napakahalaga sa atin ito, napakasagrado ng mga industriya nito. Pasukin na nila ang ibang industriya. Pasukin na nila yung industriya ng talong, okra, di ba? Pasukin na nila yung industriya ng kalan. Wag lang yung public utility dahil direktang apektado ang mamamayan dito. Halimbawa, yung MRT, LRT, araw-araw sinasakyan ng mamamayan, ng mga pobreng pangkaraniwang tao. Sa makatuwid, wag mong buksan ng iyong pintuan para merong mamuhunan dayuhan para kumita. Kumikita na nga rito, kikita pa rito. Telepono, media, komunikasyon, pasok na rin. Pasok na sa industry, tapos lalo mo pang papapasukin. Kaya lang, alam mo, Jay, aminin natin, ewan ko sino ang napakalino ng tao na maiintindihan ang nangyayari. May sinusulong silang ganito, pero binigwasan yung ABS-CBN sa isang puntong Amerikano, si Gabi Lopez. Okay. Tapos, sige, violation yun. Assuming violation na yun. Pero itong dito telecommunity na pag-aari ni Dennis Uy, binigyan ng pag-isa yung kanyang kumpanya, 25 years na magsisimula sa 2023. Biruin mo yung haba niya. Pero, tingnan mo kung ano ang pag-aari dito. 60% pag-aari ng pangkat ng mga negosyante sa pangungunan ni Dennis Uy, 40% sa Chinese Telecommunication. At itong Chinese Tel ay pag-aari ng pamahalaan ng People's Republic of China. Sa makatuwid may direktang interest, hindi ang China. Pero ang point dito, dapat hindi rin pinapakonsistent. Kaya lang, ang sabi ko nga, depende sa sitwasyon. Depende sa gusto nila. Diba? Tama. Dapat hindi ganun. Professor. Ang hirap paliwa. Kahit siguro ikaw ang pinakamatalino rito sa ating bansa, hindi mo maiintindihan ang takbo ng utak. Bakit pa bago-bago? Walang consistency. Hindi tuloy ang utak. Dapat pare-parehas. Kung ayaw mo ng Amerikano sa ABS-CBN, dapat ayaw mo ng inject sa dito telecommunication. Ayaw mo rin ng Arabo o sino man doon sa iba pang public utility companies, di ba? Ang Smart meron yan. Tama. Professor. Di ba? Smart. Indonesia raw. Tama. Ayun ang nababalita. Bago itong Globe. Singapore naman. Kanya-kanyang bansa. Medyo kinakapos yung ating oras. Meron pa isang programa susunod sa akin, yung Talakayang Bayan. Tatlo kami dyan. Professor Butch, Professor Toti at ako. Itutuloy natin itong discussion nito. I-PPM kita, bigyan kita ng advance sa Sige. Pero ang programa natin Thursday and Saturday. Siguro magbigay ka ng konting mensahe sa ating mga taga-subaybay ukol sa ating panawagang Kongreso ng Mamamayan. Sige, Professor. Ayan maraming salamat sa oras ka RJ, RJ Abellana, Rodolfo Abellana. Ayan kabats ko po yan, si RJ sa Lyceum of the Philippines. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo. Salamat at binigyan mo ko ng
kahit paano na maibahagi ang aking nalalaman. Basta ako ang ididinidin ko kung tayo naniniwala na ang Kongreso ng Pilipinas na may 2 kapulungan ay Kongreso ng mamamayan, dapat sa susunod na halalan, malapit na, iboto natin yung talagang maglilingkod sa mamayan. Hindi sa salita, hindi sa lip service. Ang problema nating malaki, yung nais maglingkod para sa mamamayan. Yung mga may puso, may passion, at may tunay na layunin na hanggang kamatayan na maglingkod sa mamamayan, ay walang mga pera para lumahok sa halalan ito. Di ba? Ayun ang problema. Kaya, RJ, wag kang tatakbong senador kasi wala kang pera, Brad. Sige, maraming pong salamat na nakatulong nilang paglilinaw. Kaya lang, lahat tayo hanggang obserbasyon lang eh. Diba? Kung tayo mga kongresista o senador, tututulan natin ang mga pinaggagawa. Iba dyan, kilala, nakasabayan ko pa ng kolehiyo. Talagang mababagsik ng araw. Ngayon, mababagsik pa rin, pero iba ng interes ang pinaglilingkuran. Ang mga oligarko, tulad ng sabi mo. Ha? Kilala natin yan, binabanggit mo. Okay. Oo, marami dyan. Kahanga-hanga muna, kaya lang iba eh. Okay. Maraming salamat sa iyo. Babatiin ko lang yung mga sumusubaybay sa atin. Babatiin ko lang yung mga sumusubaybay sa atin, Professor Nelson. Sabi ni Josephine Espiritu Reyes, nanonood ito mula sa United Arab Emirates. Salamat, Miss Josephine. Kay Rose Riolata, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin ni Professor Nelson Madera. Si Carmen Robertson po ay nanonood siya mula sa Sydney, Australia. No, si Carmen Robertson, magandang gabi po sa inyo. Tina Rodriguez from Canada. Ayan, thank you Ma'am Tina Rodriguez. Joel Acandola, good evening sir. Carmen Robertson, very confused na talaga na nangyayari sa Pilipinas. Ayan po, salamat po. Si Chay. RJ, huling request, pwede? Pwede sir, pwede. Huling panawagan. Go ahead, Sa go mga ahead. nanonood at nakikinig sa inyo, basahin lang ang aking kolon sa saksi ngayon tuwing Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado, at gayon din sa police file sa tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Jack, pag binasa nyo yan, mapapamura kayo sa sobrang galit sa mga nang-aapi sa mamamayan. Thank you, O baka habang sige, ilagi natin yan. Saka ikaw, gagawin na kita suki dito. Sa sige, ating maraming salamat, RJ. Mabuhay ka. At sa lahat Mabuhay ka rin, RJ. Kay Jojo Roman, salamat sa iyong pagsubaybay. Kay Virginia Malonzo, magandang gabi po. Kay Ana Distor, hello po, Mama Ana Distor, mula po sa Paranaque. Si Miriam Kanikawa, mula po sa Japan. At sa lahat po ng mga sumubaybay at nanonood po dito sa Sulong Pilipinas, Katipunan Channel. Maraming salamat po, Professor Nelson Salazar Padilla, at sa lahat ng mga kababayan nating sumusubaybay sa Katipunan Channel. Kongreso ng mamamayan, hindi po kongreso ng mga tradisyonal na politiko. Ako po si RJ Villana Jr., ika-3 ng Oktubre 2020. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas!